Magandang araw muli, mga ka-healthcare professionals. Sa final segment natin sa episode tungkol sa nausea at vomiting, tatalakayin natin ang kabuuan ng ating pag-aaral. Una ay napag-aralan natin ang pathophysiology ng nausea at vomiting. Unang-una, tandaan natin ang pinagkaiba ng mga salitang nauugnay dito. Ang nausea ay yung feeling na parang susuka ka, samantalang ang vomiting ay yung aktwal na paglabas ng laman ng tiyan. Mayroon ding retching kung saan parang susuka pero walang lumalabas, at ang regurgitation naman ay yung pagbalik ng laman ng esophagus sa hypopharynx nang walang masyadong effort. Pangalawa ay nalaman din natin ang mga sanhi ng nausea at vomiting. Maraming posibleng sanhi ng nausea at vomiting. Upang matukoy ito, mahalagang malaman ang detalyadong clinical history at magsagawa ng masusing pagsusuri. Pangatlo ay nalaman din natin kung paano natin i-evaluate ang mga taong nakakaranas ng nausea at vomiting. Karaniwan, sa pamamagitan lamang ng clinical history at pagsusuri, maaari na nating malaman ang sanhi ng nausea at pagsusuka. Ngunit sa ilalim ng mga tiyak na sitwasyon, tulad ng sa mga pasyenteng may chronic symptoms, maaring kailanganin ng karagdagan na pagsusuri gaya ng esophagogastroduodenoscopy (EGD) o scintigraphic gastric emptying test. At panghuli ay ang management ng nausea at vomiting. Sa pagtukoy ng tamang paggamot, una nating titingnan ang mga epekto o komplikasyon ng nausea at pagsusuka gaya ng fluid depletion, hypokalemia, at metabolic alkalosis at kailangang itama ito. Sunod, diretsuhin natin ang therapy sa underlying cause. Halimbawa, kung ang sanhi ay bowel obstruction, maaring kailanganin ang operasyon. Sa ibang mga kaso, ang paggamot ay nakatuon sa pag-alis o pagbawas ng mga sintomas. Bagamat limitado ang high-quality studies sa efficacy ng iba't ibang gamot, maaari pa ring matulungan ng antiemetic o prokinetic drugs ang mga pasyente depende sa sanhi. Sa pagtatapos ng ating episode tungkol sa nausea at vomiting, sana ay mas lalong tumibay ang inyong kaalaman at kahandaan sa pagtukoy at paggamot sa mga pasyente na may problema sa nausea at pagsusuka. Palaging tandaan na sa bawat sintomas, may isang tao sa likod nito na umaasa sa ating kakayanan at malasakit. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Hanggang sa ating susunod na mga paksa, mag-ingat at palaging maging handa sa hamon ng pagiging healthcare professional. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po muli si Dr. Kasem. Salamat po.